Sir, sigurado po ba kayong ika-cancel niyong meeting with our new clients? Kinakabahan na sabi ni Rose sa kanyang boss na si Ben. Oo. Bakit? May problema ba? Masungit at seryosong sagot ni Ben. Napahinga na lang ng malalim si Rose at sinunod ang gusto ng boss kahit na sa huli ay mahihirapan itong makipag-usap at suyuin ang kanilang mga client. Hindi naman ito magawang problemahin ni Rose dahil ito ang ginusto ng kanyang boss at kahihiwalay lang nila ng kanyang ilang taon na nobyo. Nang matapos ang oras ng trabaho ni Rose, ay agad itong nakipagkita sa kanyang kaibigan na si Lily. Isa din itong secretary sa ibang kumpanya. "Kamustang araw mo? Nakasimangot ka na naman dyan." Natatawang sabi ni Lily habang nag-o-order ng kanilang alak. Kakaiba talaga si Ben ano? Kahit mga importanteng client, basta kapag may kailangan siyang gawin na ibang bagay, hindi magdadalawang isip na i-cancel ang meeting? Nakangusong pagkwento ni Rose sa kaibigan. "Pwede ba? Uminom na lang tayo. Hindi yung pati dito sa bar, trabaho pa rin iniisip natin." Natatawang sabi ni Lily sa kaibigan. "Mas maganda ng trabahong isipin ko kaysa sa lalaking manlolokong yun." Inis na sabi ni Rose. Umiling-iling na lang si Lily. Sang-ayon ito sa sinabi ng kaibigan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ito sa panloloko ng kanyang ex ay mas maganda ngang ang trabaho na lang ang kanyang isipin. Ilang oras ang nakalipas ay napagpasyahan na ng dalawa na umuwi dahil lasing na rin naman sila. Pagkababa ng taxi ni Rose ay naisipan nitong maglakad muna at pagpahingahin saglit bago tuluyang pumasok sa kanyang apartment. Sa sobrang kalasingan ay aksidenteng nahulog si Rose ang kanyang bag at nakita ang picture nila ng kanyang ex sa kanyang wallet. Agad na umiyak si Rose at kinuha ang kanyang cellphone at dali-daling nagdial. "Paano mo nagawa sa akin to?" Umiiyak na tanong ni Rose sa tawag. Kunot noong pinakinggan naman ito ni Ben. Oo, sa sobrang kalasingan, ang boss niya ang kanyang natawagan. "Hindi na ba ako sapat? Hindi ba pwedeng ako na lang?" Humahagulhol na tanong ni Rose. Are you drunk? Nagtatakang tanong ni Ben. "Ano naman sa'yo kung lasing ako? Alam mo naman mahal na mahal kita. Ang gusto ko malaman ay kung bakit mo nagawang tumikim ng iba kung meron naman ako. Hindi na ba ako attractive sa mga mata mo?" Dire-diretsong pagsabi ni Rose. Umuwi ka na, Miss Rose. Mukhang maraming nainom mo. Seryosong pag-utos ni Ben. "Kung lokohin mo ako, kala mo kung sinong gwapo. Mas gwapo pa nga yung boss ko." Nakangusong sabi ni Rose na ikinangiti ni Ben. Really? Natutuwang tanong ni Ben. "Uuwi na ako. Huli na tong pagtawag ko sa'yo dahil sisiguraduhin kong mag-move on na ako sa'yo. Itatapon ko na lahat ng damit mo sa apartment ko." Galit na sigaw ni Rose. Good night, Miss Rose. I can't wait to see your reaction tomorrow. Natatawang sabi ni Ben bago pinatay ang tawag. Matapos ang tawag ay kinuha ni Rose ang kanyang mga gamit na nahulog at inilagay sa kanyang bag. Kinuha rin ito ang kanyang wallet at inalis ang picture nilang dalawa ng kanyang dating nobyo. Sa sobrang sama ng loob na kanyang nararamdaman at kalasingan ay pinagpupunit-punit niya ito at tuluyan ng umuwi. Kinabukasan ay walang maalala si Rose sa nangyari. Bumili ito ng kanyang kape bago pumasok sa office dahil sa sobrang kalasingan. Nakangisi naman na nadatnan ni Rose ang kanyang boss. "Good morning, sir." Kunot noong bati ni Rose. "Hangover?" Nakangising tanong ni Ben. "Paano niyo po nalaman?" Nauutal at gulat na tanong ni Rose. Ewan ko.
You tell me. Buti at hindi namamaga ang mga mata mo matapos ka humagulgol sa pag-iyak kagabi. Pangaasar na sabi ni Ben. Napatigil naman si Rose at pilit na inisip kung ano ang kanyang ginawa. Nang hindi nito maalala ang mga nangyari ay tatanungin na sana niya ang kanyang boss nang biglang tumunog ang alarm ng kanyang cellphone. Sir, your meeting with our client about the new business in Tarlac will start in 15 minutes. Seryosong sabi ni Rose. Okay, pupunta na ako dun. May binili akong soup to help you with your hangover. It's in your table. Malambing at nakangising sabi ni Ben. Pilit nang nginitian ni Rose si Ben. Nang nakaalis na si Ben ay agad itong nagpunta sa kanyang table at tiningnan ang kanyang phone. Nakita niya sa kanyang messages ang mga text na naisend niya kay Ben kagabi. Panay ito, sagutin mo tawag ko babe please na mga text. Pilit na pinigilan ni Rose ang sumigaw. Napakagat na lang ito sa nakakuyom niyang kamay para hindi marinig ng ibang tao ang kanyang pagsisigaw. Hindi pwede to! No! No! Kinakabahan na sabi ni Rose habang nagdadalawang isip na tingnan ang kanyang call logs. Napabagsak ulo si Rose sa kanyang lamesahan sa sobrang kahihiyan. Pilit nitong iniisip kung ano ang kanilang pinag-usapan ng kanyang boss noong nakita niyang ilang minuto ang tawag na naganap sa kanila ni Ben kagabi. Nakita naman ni Rose sa kanyang lamesahan ang pagkain na may sabaw na binanggit ni Ben kanina na may note na nakadikit. For me, you always look stunning. Mahinang pagbulong ni Rose. Namula ang buong mukha ni Rose. Sa ilang taon nilang magkatrabaho ni Ben, ay ngayon lang niya ito narinig ang kanyang pagpuri sa kanya. Kinalma naman ni Rose ang kanyang sarili at kinain na lang ang pagkain na nabigay sa kanya. Inisip nito, nakakausapin niya ng masinsinan ang kanyang boss pagkabalik nito sa opisina. Buong hapon namang hindi nagawang nakausap ni Rose si Ben dahil marami silang trinabaho. Noong natapos naman ang kanyang oras sa trabaho ay agad itong umuwi. Dahil hindi mawala sa isip ni Rose ang nangyari ay naisipan na naman itong maglakad-lakad bago tuluyang umuwi. Habang naglalakad ay may nakita itong mga punit-punit na mga papel na nakakalat sa kalsada. Napansin naman ni Rose ang kanyang muka at ng kanyang ex sa mga papel kaya dali-dali niya itong nilapitan para tingnan ng maigi. Nanlaki ang kanyang mga mata nang nakita ang litrato nila ng kanyang ex na punit-punit. Dire-diretsong nagsibalikan ang mga ala-ala ni Rose noong siya ay lasing at agad na namula ang buong mukha ni Rose. Sa mga oras na yon ay gustong-gusto ni Rose na maibaon sa ilalim ng lupa dahil sa sobrang kahihiyan. So, you're telling me na drunk call mo si Sir Ben? Natatawang tanong ni Lily sa kanyang kaibigan nang naisipan nilang magkita muli sa kanilang day off. Oo, na-drunk call at text kong boss ko, okay? Sobrang iwas ang ginawa ko sa kanya these past few days. Dahil lang dun pero nakahanap pa rin ng paraan si Sir na isingit ang nangyari at inaasar pa ako. Naiinis na sabi ni Rose. Ayaw mo nun. Ngayon mukhang mas naging komportable ang relasyon niyo ng boss mo. Hindi yung laging tahimik at seryoso. Lagi rin naman kami nagbibiroan ng boss ko Natatawang sagot naman ni Lily. Iba si Sir Ben, okay? Seryoso siya. Lalo na sa trabaho pero dahil sa pag-text at tawag ko sa kanya nung lasing ako, ewan ko ba, lagi na kaming nag-uusap at nag-aasaran. Nagtatakang pagkwento ni Rose. Baka naman may gusto na sa'yo. Pangaasar ni Lily. Inikutan naman ito ng mga mata ni Rose at napainom sa kanyang baso na puno ng alak. Tigilan mo nga ako sa mga pangaasar mo.
masungit na pagbanta ni Rose. Teka, pati text na gawa mo? Ano namang pinagsasabi mo sa text? Curious na tanong ni Lily. Sagutin mo tawag ko babe, please. Mahinang sabi ni Rose na ikinatawa ng malakas ni Lily. Sa mga sumunod na araw ay wala pa ring magawa si Rose kundi mahiya at maasar kay Ben dahil sa pangungulit nito. Ang laking pagbabago ang nangyari sa kanilang relasyon bilang mag-boss nang dahil sa nagawa niya noong lasing ito. Ang ganda mo ngayon. Sobrang na-attract ako sa'yo. Nakangising sabi ni Ben. Sir, tigilan mo na ako. Grabe nang hiyang nararamdaman ko. Naiinis na ako. Mataray na sabi ni Rose. Totoo namang sinabi ko Nagagandahan ako sa'yo. Seryosong sabi ni Ben at tiningnan ng napakalagkit si Rose. Napalunok naman si Rose at iniwas agad ang tingin. Ang weird niyo, sir. Kalimutan na natin ang nangyari. Natatarantang sabi ni Rose at nagmadaling umalis. Napangiti naman si Ben sa naging reaksyon ni Rose. Sa totoo nga lang ay hindi nito mapigilan na hindi kausapin si Rose nang hindi tungkol sa trabaho. Wala na kasing narinig si Ben kay Rose kundi ang seryosong boses nito kaya naman naaaliw ito sa tuwing nakikita niya ang ibang klaseng Rose. Hindi nito alam ay unti-unti na pala itong nahuhulog sa kanyang sekretary nang hindi niya namamalayan. Ang pader na nakaharang sa kanila bilang lalaki at babae ay unti-unti nang nabibiyak. Hindi naman mapigilan ni Rose ang mapangiti nang makita ang isang kape sa kanyang lamesahan na may note na, I'm being serious. You look beautiful today. Nakangiting napailing-iling na lang si Rose. Mas lalo naman itong napangiti nang natikman niya ang kape dahil ito ang kanyang paborito. Hindi ko alam niya pala kung anong paborito ko. Nakangiting bulong ni Rose sa kanyang sarili. Buong linggong kinukulit ni Ben si Rose hanggang sa may kumalat sa buong kumpanya na may nangliligaw sa kanya. Hindi nila alam na ang tinutukoy ng mga ito ay ang kanilang boss na si Ben. Hindi naman ito pinag-isipan ng ibang mali siya ni Rose dahil noong tumagal ay pakiramdam niya na gawa lang yun ni Ben dahil sa mga nasabi niya sa tawag noong lasing siya. Sir? Nagdadalawang isip na pagtawag ni Rose. Bakit? May problema ba or gusto mong i-date kita? Malambing na tanong ni Ben. Natawa naman si Rose sa inakalang biro ni Ben. Hindi yon, sir. Habang tumatagal, gumagaling ng mga biro mo. Natatawang sabi ni Rose. Napaubo naman si Ben. Hindi nito inaasahan na biro lang ang lahat ng kanyang pangungulit kay Rose sa loob ng 2 linggo. Kinukulit na nga ako ng iba dahil ang akala nila may nangliligaw sa akin. Kaya pwede, itigil niyo na po. Huwag kayong mag-alala. Okay naman po ako sa nangyari sa amin ng ex ko. Nakangiting sabi ni Rose. Mas lalong hindi nakapaniwala si Ben. So, all this time, ang akala mo ay ginagawa ko lang lahat ng yun dahil sa naawa ko sa'yo sa nangyari sa inyo ng ex mo? Tsaka, wait lang iniisip mo pa ba ang ex mo? Naka-move on ka na ba sa kanya kaya okay ka na or nagkaayos kayo? Dire-diretsong pagtatanong ni Ben. Hindi po kami nagkabalikan. Hindi ko na rin po naiisip yung lalaking yun. Sa totoo nga niyan nakatulong ang mga pagbibiro mo sa akin kaya nawala siya sa isip ko. Napabuntong hininga na lang si Ben. Tumayo ito sa kanyang inuupuan at naglakad papalapit kay Rose. Nagtaka naman si Rose. Napalunok ito habang tinitingnan ang seryosong pagtingin sa kanya ni Ben habang naglalakad papalapit sa kanya. Kaya agad itong naglakad paatras.
Padabog na pinatong ni Ben ang kanyang kamay sa pader noong napasandal na si Rose doon. Bumilis ang tibok ng puso ni Rose dahil sa biglang paglapit sa kanya ni Ben. Never kong ginawa ang lahat ng yun para makalimutan mo siya or dahil sa awa. Seryosong sabi ni Ben. Ano po? Nauutal na tanong ni Rose. Hindi nito alam kung saan siya titingin. Ang magandang dibdib ni Ben na sumisilip sa kanyang polo o sa kanyang labi na napakalapit sa kanyang muka. Hindi mo talaga naisip kahit minsan kung bakit? Kunot noong tanong ni Ben. Nagtatakang umiling si Rose. Agad namang hinalikan ng malalim ni Ben si Rose na nagulat sa ginawa ni Ben. Hindi alam ni Rose kung bakit pero biglang kumilos ang kanyang mga kamay at napakapit sa polo ni Ben sa kanyang likod at napahalik pabalik. Matagal ang naging halikan ng dalawa. Natigil lang ito dahil kinailangang maghabol ng hininga ang dalawa at sa biglaang pag-alarm ng cellphone ni Rose. Hingal na tiningnan ni Rose ang kanyang phone. Sir, meeting niyo po. Nauutal at hindi makatingin kay Ben si Rose habang nagsasalita. Inayos naman ni Ben ang kanyang sarili at nilapit ang muka sa may bandang tenga ni Rose. We'll talk again later. Seryosong sabi ni Ben na ikinatayo ng mga balahibo ni Rose. Nang makaalis si Ben ay napasampal ito sa kanyang sarili. Ano yun? Bakit naman sinabayan mo? Galit na sabi ni Rose sa kanyang sarili. Inayos na rin ni Rose ang kanyang itsura at lumabas na sa opisina ni Ben. Naging desidido si Rose na kausapin si Ben ng masinsinan ngunit hindi nakapag-usap ang dalawa dahil naging busy at napatagal ang meeting ni Ben. Kaya naman, dismayadong umalis sa kumpanya si Rose at nakipagkita sa kanyang kaibigan. Aray! Biglang sigaw ni Rose nang bigla itong hinampas sa braso ng kanyang kaibigan. Bakit ba nakatunganga ka dyan? Kanina pa ako nagsasalita. Kala ko nakikinig ka, hindi pala. Naiinis na sigaw ni Lily. Sorry, may naisip lang. Mahinang sabi ni Rose. Ano bang nangyari? Nagkaproblema kayo ni Sir Ben? Nakangising pagtatanong ni Lily. Anong Sir Ben ka dyan? Di ko naman siya iniisip eh. Namumulang sabi ni Rose at todo deny. Mas lalong lumawak ang pagngisi ni Lily. O sige, babaguhin kong tanong. Anong nangyari sa inyo ni Sir Ben? Nakangiting tanong ni Lily. Mas lalong namula ang buong mukha ni Rose. Walang nangyari sa amin. Naghalikan lang kami. Halikan lang talaga. Walang nangyaring naganap tsaka nasa office niya kami, no? Alangan namang may mangyari sa amin dun. Natatarantang pagkwento ni Rose na ikinasigaw ni Lily sa sobrang kilig. OMG! Nag-kiss kayo? Kinikilig na sigaw ni Lily. Napahampas na lang si Rose sa kanyang noo. Ang galing mo talaga! Umiiling-iling na sigaw ni Lily sa kanyang kaibigan na sobra ang kilig. So, kayo na? Kinikilig na tanong ni Lily. Hindi. Ewan kung ano ba kami. Hindi ko rin maintindihan si Sir. Seryosong sabi ni Rose. Ako? Na-expect ko na to simula nung nakwento mong mga pangulit niya sa'yo. Confident nang initian ni Lily si Rose. Paanong expect ha? Taas kilay na tanong ni Rose. Nanliligaw na sa'yo eh. At habang tumatagal na ikinikwento mong pangulit niya, hindi ka na naaasar kundi na-appreciate mo pa nga eh. Natutuwa nga ako kasi pilit mong tinatago sa akin na nanliligaw siya. Sinasabi mo pa talagang dahil lang sa awa. Natatawang pagkwento ni Lily. Nanlaki ang mga mata ni Rose sa sobrang gulat. Nanliligaw siya?
Gulat na tanong ni Rose at hindi makapaniwala sa narinig kay Lily. Napanganga naman si Lily. Seryoso? Hindi mo alam? Kala ko tinatago mo sa akin pero hindi mo pala alam? Nagtatakang pagtatanong ni Lily. Tumangutango si Rose at napahampas naman sa noo si Lily. Napakamanihid. Sa bagay, ikaw nga pala tong tao na pinakilalang babae ng nobyo na pinsan. Kahit na huling naka-holding hands naniwala ka pa. Umiiling-iling na sabi ni Lily. Hindi naman nagtagal ay lasing na sina Lily at Rose. Kami na ba? Or baka naman pansamantalang interes lang to? Lasing na tanong ni Rose. Kung ako sa'yo, tawagan mo. Nabubulol na sabi ni Lily sa kaibigan. Eto sige, tatawagan ko na. Desididong sabi ni Rose. Go girl, ihilang ako. Natatawang sabi ni Lily at agad na napunta sa banyo. Dahil sa kalasingan ay malakas ang loob ni Rose na tinawagan si Ben. Samantalang si Ben ay iniisip si Rose kung ano ang naisip nito sa kanilang paghahalikan. Napangiti ito habang inaalala ang kanilang halikan at napahawak sa kanyang labi. Hindi kasi inaasahan ni Ben na tatagal ang pagpaplano nila ng kanyang mga bagong kliyente. Pagod na napasandal ng ulo si Ben sa kanyang upuan sa kanyang opisina. Magpapahinga muna ito saglit bago tuluyang umuwi. Habang namamahinga ay nag-ring ang kanyang cellphone. Agad naman itong sinagot ni Ben nang nakitang si Rose ang tumawag. Ikaw na lalaki! Biglang sigaw ni Rose. Kumunot naman ang noo ni Ben. Napasimangot pa ito nang narinig ang tugtugan sa kabilang linya ni Rose. Nakainom ka na naman ba? Inis na tanong ni Ben. Bakit mo ko hinalikan kanina? Agarang tanong ni Rose. Hindi pa rin ba pumapasok sa isip mong gusto kong ipahiwatig? Seryosong tanong ni Ben. Sabi ni Lily, nanliligaw ka daw. Pero kung nanliligaw ka at naghalikan tayo, ano na yun? Lasing na tanong ni Rose. Magsasalita na sana si Ben nang narinig na may nagsalitang lalaki sa kabilang linya at kinukuha ang number ni Rose. Kuya, pwede bang umalis ka na? May kausap ako. Kausap ko yung lalaking nanghalik sa akin kanina. Nabubulol na sabi ni Rose. Can you tell me what the name of the bar kung saan kayo umiinom? Inis na sigaw ni Ben. Aray, bakit ka naman sumisigaw? Galit na sabi ni Rose. Rose, sino ba yung kaaway mo? Umihilang ako, may kaaway ka na. Si Sir Ben. Mahinang sagot ni Rose. Inagaw naman ni Lily ang telepono at nag-hello kay Ben. Ako po si Lily, ang matalik na kaibigan ni Rose. Kami lasing na. Andito kami sa Kira Bar House. Pwedeng sunduin mo kami. Malay mo, sagutin ka na ni Rose. Kinikilig na sabi ni Lily. Hinampas naman ni Rose si Lily. Hindi pa nga tayo sigurado kung naniligaw na talaga eh. Galit na sigaw ni Rose. Napabuntong hininga na lang si Ben at agad na pinatay ang tawag para makapunta na sa kanila. Napanguso naman si Rose nang pinatay ni Ben ang tawag. Hindi man lang nagbabay. Nakangusong sabi ni Rose. Gusto niya mag-I love you muna sa kanya bago patayin ng tawag. Pangaasar ni Lily. Ilang minuto lang ang nakalipas ay agad nang nakarating sa bar si Ben. Hinanap naman ito kaagad si Rose at nilapitan kaagad nang nahanap niya ito. Let's go home. Seryosong sabi ni Ben. Ay, dumating ng Prince Charming. Kinikilig na sabi ni Lily. Ayoko, gusto ko pang uminom.
Nakangusong sabi ni Rose. Anong gusto mong gawin ko para makauwi ka lang? Kunot noong tanong ni Ben. Naaasar ito dahil panay ang tingin kay Rose ng mga lalaki. Sabihin mo muna sa akin kung bakit mo ko inalikan. Matapang na sabi ni Rose, samantalang si Lily naman ay humiyaw sa sobrang kilig. Sasabihin ko sa'yo kapag sasama ka sa akin pa uwi. Inis na sabi ni Ben. No, gusto ko sabihin mo muna. Seryoso at desididong sabi ni Rose. Okay, fine. It's because I like you. Tara na, uwi na tayo. Galit na pag-amin ni Ben. Nanahimik naman si Rose, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. May gusto sa akin si Sir Ben. Hindi makapaniwalang sabi ni Rose kay Lily na hindi mapigilan ang kilig. Ilis na ako. Magta-taxi na lang ako. Bahala na kayong lovebirds dyan. Natatawang sabi ni Lily at agad na kinuha ang bag paalis. Let's go. Seryosong sabi ni Ben at inakay na si Rose palabas ng bar kasunod ni Lily. Inantay naman ni Ben na makasakay sa taxi si Lily at pinicturan ang plate number bago isinakay si Rose sa kanyang kotse. Bakit mo kinuhanan ng litrato yung taxi? Mahilig ka ba sa taxi? Inusenteng tanong ni Rose pagkasakay nila ni Ben sa kotse. Para hindi ka mag-alala kinabukasan sa kaibigan mo. Walang emosyong sabi ni Ben at pinaandar na ang kanyang kotse. Bakit galit ang boss ko? Pangungulit ni Rose. Hindi naman ito pinansin ni Ben at nag-focus na lang sa pagmamaneho hanggang sa tuluyan nang nakatulog sa kotse si Rose. Sinubukan namang gisingin ni Ben si Rose para malaman ang eksaktong lugar ng kanyang bahay ngunit hindi nito magising si Rose kaya naman inuwi na lang niya ito sa kanyang kondo. Nang naihiga ni Ben si Rose sa kanyang kondo, ay pupunta na sana ito sa banyo para maligo nang biglang hinawakan ni Rose ang kanyang kamay para pigilan ito sa pag-alis. Kiss me again. Seryosong sabi ni Rose. No, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at pagsisihan mo to kinabukasan. Desididong sabi ni Ben at akmang aalis ulit nang hinila ito ng mas malakas ni Rose na ikinaupo ni Ben sa kama. Bumangon naman si Rose at pumatong kay Ben na nakaupo sa kama at akmang hahalikan ito nang biglang iniwas ni Ben ang kanyang muka. Kanina hinalikan mo ko, tapos ngayon ayaw mo? Nakangusong sabi ni Rose. Lasing ka. Kung gusto mo palagi kitang halikan kinabukasan pero ngayon, ayoko. Lasing ka. Kinakabahan na sabi ni Ben. Napakabilis ng tibok ng puso ni Ben. Pilit nitong pinipigilan ang sarili na hawakan si Rose. So pati ikaw, walang gana sa akin. Malungkot at nakangusong sabi ni Rose. Hindi naman sa ganun. Okay. Kung alam mo lang kung gaano ko pinipigilan ang sarili ko ngayon. Frustrated na sabi ni Ben. Magsasalita pa sana ito nang hinalikan ito ni Rose ng mabilisan. Hindi ko naman sinabing magpigil ka. Malambing na sabi ni Rose. Napalunok naman si Ben at hindi na napigilan ang sarili at hinalikan pabalik si Rose. Hanggang sa lumalim na ang kanilang paghahalikan. Sa sobrang init na kanilang nararamdaman sa kanilang katawan ay hindi na rin nakapagpigil si Rose at ginalaw ang sarili habang nakapatong kay Ben at kahalikan ito. Dahan-dahan namang tinulak palayo ni Ben si Rose. Sigurado ka na ba sa gusto mo? Once I start, there's no going back. You'll be officially mine and mine alone. Seryosong sabi ni Ben. All yours. Nakangising sabi ni Rose at hinalikan muli si Ben.
Hinayaan na ni Ben na sumabog ang kanyang nararamdaman kay Rose. Pinalaliman pa nito ang kanilang paghahalikan at dahan-dahang inihiga sa kama si Rose nang hindi tinitigil ang halik. Sinimulan ni Ben na romansahin si Rose sa iba't ibang parte ng kanyang katawan habang isa-isang inaalis ang kanyang mga damit. Sa bawat halik ni Ben sa balat ni Rose ay pakiramdam nito ay mababaliw ito. Kahit sa ibang parte na humahalik si Ben ay hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ng labi nito sa katawan ni Rose. Nang tuluyan ng nakahubad si Rose ay inalis na rin ni Ben ang kanyang mga damit. Pinosisyon ni Ben ang mga paa ni Rose at niromansa rin ang kanyang ibabang parte hanggang sa hindi na nakayanan ni Rose ang kanyang nararamdaman at napaungol na ito ng paulit-ulit. "Sir Ben, please." Ungol na pagmamakaawa ni Rose. Napakagat-labi si Ben at pinosisyon kaagad ang sarili sa gitna ng mga hita ni Rose at tuluyan ng inangkin si Rose ng tuluyan. Parang mababaliw si Ben sa mga oras na yon. Sa mga oras na yon ay napagtanto niya na malalim na ang kanyang nararamdaman kay Rose. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalong lumalalim din ang pag-angkin ni Ben kay Rose. Panay ungol at pagsigaw si Rose ng pangalan ni Ben ang tanging naririnig sa buong kondo ni Ben. Nagising si Rose na nakitang pinagmamasdan ito ni Ben habang natutulog. "So, hindi pa naginip lahat ng nangyari?" Biglang tanong ni Rose. "Hindi kita masisisi na isiping panaginip ito dahil maraming nangangarap sa akin." Nakangising sabi ni Ben. "Yung kayabangan na yan ang nagpapatunay na totoo nga to." Masungit na sabi ni Rose at napangiwi sa sakit nang bigla nitong gustong bumangon. "Magpahinga ka na muna at magluluto ako." Walang emosyong sabi ni Ben. "No, I'm going home. Marami pa akong kailangang trabahuin." Seryosong sabi ni Rose at pinilit ang sarili na tumayo. Kahit sobrang sakit ang kanyang nararamdaman, ay pinilit niyang kumilos para pulutin ang kanyang mga damit sa sahig. Nagulat naman si Rose nang biglang sinuot ni Ben ang kanyang polo kay Rose na busy sa pagpupulot ng damit. "Baka hindi ko ulit mapigilan ang sarili ko, tuluyan ka nang hindi makakilos." Malambing na bulong ni Ben na nagpabilis ng tibok ng puso ni Rose. Agad nitong tinulak palayo si Ben. "Panay ka ng kapit sa akin kagabi. Ngayon nakuha mo na ang gusto mo, tinataboy mo na ako." Pangaasar ni Ben na nagpatigil kay Rose sa pagpapalit. Namula agad ang buong mukha ni Rose nang muli niyang naalala ang mga nangyari. Nagmadaling kinuha ni Rose ang kanyang heels at bag bago tumakbo palabas ng kondo ni Ben. Nang nakasakay ng taxi si Rose ay bigla itong napamura nang napansin na suot niya ang polo ni Ben, kaya naman pagka-uwi nito ay agad niyang nilabhan ang polo ni Ben at naghanda ng resignation letter. Pagdating ng pasukan muli sa trabaho ni Rose ay maaga itong pumasok at iniwan ang listahan ng mga schedule ni Ben sa lamesahan kasama ang kanyang polo at resignation letter ni Rose. Galit na tiningnan ito ni Ben pagkarating niya sa kanyang opisina at agad na pinatawag si Rose. "What is this? Pinagloloko mo ba ako?" Galit na tanong ni Ben habang pinapakita ang resignation letter ni Rose. "Last night was a mistake. Hindi ko magagawang magtrabaho rito ng maayos matapos ang nangyari." Pagmamakaawa ni Rose. Kunot noong tiningnan ni Ben si Rose. "Fine, pero itong sasabihin ko sa'yo. I'll make sure na babalik ka sa akin. And once you did, hindi ka na makakatakas muli sa akin." Galit na isinigaw ni Ben kay Rose. "Don't worry, hindi ako babalik sa'yo." Matapang at confident na sabi ni Rose bago umalis ng opisina ni Ben.
Agad namang tinawagan ni Ben lahat ng kanyang kakilala sa pagbibusiness at pinagbalaan na huwag tanggapin si Rose bilang aplikante. Once na malaman ko na tinanggap niyo siya, gagawin ko lahat ng makakaya ko para mapabagsak kayo. Galit na pag-uutos ni Ben. Ilang araw nang paikot-ikot sa iba't ibang kumpanya si Rose para mag-apply. Nahirapan ito maghanap ng trabaho hanggang sa 1 linggo na ang nakalipas. Isang araw ay niyaya siya ng kanyang kaibigan na si Lily para subukang mag-apply sa kanyang pinagtatrabahuan ngunit hindi rin ito tinanggap. Maganda naman ang history ko sa trabaho. Matagal rin akong nagtrabaho kay Sir Ben. Pero bakit ang bilis nila akong i-reject? Malungkot na sabi ni Rose. Rose, hindi ko kasi alam kung dapat ko ba sabihin to pero ayokong maglihim sa'yo. Nag-aalinlangang sabi ni Lily at agad na inubos ang alak sa kanyang baso. Dahan-dahan lang. May problema ka ba para inumin mong lahat ng yan in one go? Gulat na tanong ni Rose sa kanyang kaibigan. Si Sir Ben ang dahilan kung bakit hindi ka makapasok sa ibang trabaho. Mabilis ang pag-amin ni Lily. Nanlaki ang mga mata ni Rose sa kanyang narinig. Sigurado ka ba? Paano mo nalaman? Nauutal na tanong ni Rose. Ako kasing nagpasa kay Sir ng mga papers ng mga aplikante kanina. At nung nakitang resume mo, agad na sinabi na i-reject ka kaagad. Ayaw ni Sir na makalaban si Sir Ben. Mahinhin na pagkasabi ni Lily. Nag-init ang buong katawan ni Rose. Naiinis ito dahil sa ginawa ni Sir Ben sa kanya na para itong bata. Mas lalo namang nainis si Rose sa kanyang sarili dahil sa 1 linggong hindi nila pagkita at pag-uusap ni Sir Ben ay nakaramdam ito ng pagkamis. Uminom ng uminom si Rose ng gabing yon. Kinabukasan ay galit itong nagtungo sa opisina ni Sir Ben. Lahat ng aplikante sa kumpanya ay binati ito at kinumusta ang kanyang bakasyon. Nalaman na lang nito na ipinaalam ni Sir Ben sa lahat na nagbakasyon lamang ito. You're here sooner than I expected. Walang emosyong sinabi ni Ben. Mas lalong nagalit si Rose dahil sa pagiging kalmado ni Ben na parang wala lang sa kanya ang nangyari. Paano mo nagawa sa akin yun? All the years that I worked hard for you? Ito ang kapalit? Naiiyak na tanong ni Rose. Nakaramdam naman ng awa si Ben nang nakita ang nanlulumong itsura ni Rose. Look, I just want you to be here beside me. Malumanay na sabi ni Ben. At sa tingin mo, sa ginagawa mo, mas gugustuhin ko magstay sa'yo? Dito? Umiiyak na sagot ni Rose. Agad namang tumayo si Ben at lumapit kay Rose nang nakita ang pag-iyak nito. Marahan na pinunasan ni Ben ang mga luha ni Rose, samantalang si Rose naman ay galit na hinawi ang kamay ni Ben. Don't touch me! Galit na sigaw ni Rose. I'm sorry. Ito lang ang paraan na naisip ko para hindi mo na ako takbuhan. Malungkot na sabi ni Ben. Bakit ba? Para maging plaything mo? Alam nating pareho na that night was a mistake. Humahagulgol na sigaw ni Rose. For you. Kunot noong sabi ni Ben. What? Nagtatakang tanong naman ni Rose. Para sa'yo pagkakamali yun. Pero sa akin hindi. Sa tingin mo sa mga araw na nilalapit kong sarili ko sa'yo, laro lang? Sinabi ko sa'yo nung gabing yun, na once na nagawa ko yun, hindi na kita pakakawalan. Ikaw lang naman tong matigas eh. Lagi mong nirarason ang pagkalasing mo't sasabihing pagkakamali lang yun. Kinabukasan, lalayo ka sa akin at nababaliw ako. Masisisi mo ba ako nang nagawa ko yun eh? Nag-resign ka na para lang makalayo sa akin? Galit na si Ben at nakita naman ni Rose ang sakit sa itsura ni Ben. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Rose. Manhid ka ba? Or sadyang ayaw mo lang tanggapin? I like you. I go crazy kapag hindi kita nakikita.
At mas lalo kong nababaliw sa tuwing malapit ka sa akin. I have fallen in love with you. Nung una, bilib lang ako sa'yo dahil sa pagiging professional mo at magaling ka sa trabaho. Pero simula nung drunk call mo, hindi ko na mapigilan ang sarili ko na tingnan ka, hindi bilang sekretary ko, kundi isang babae. Napanganga si Rose sa pag-amin ni Ben. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi makapag-isip ng maayos kung ano ang kanyang sasabihin. Gusto niyang i-deny pero lahat ng panunuyo at paglalambing sa kanya ni Ben na parang binibiro lang ito ay nagfa-flashback sa kanyang isipan. Ngayon, hindi ka magsasalita? Malambing na tanong ni Ben. Hindi matuloy-tuloy ni Rose ang kanyang sasabihin. Sa isipan nito ay gusto niyang itanggi at i-reject ang nararamdaman ni Ben, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang puso. Napakuyom ng mga kamay si Rose. Naiinis sa kanyang sarili dahil nanlalambot ito. Marahan at malambing na hinaplos ni Ben ang pisngi ni Rose. Kung ayaw mo, push me away and I will let you go. Pero kapag hindi, I will tell you again. I will never let you go because you're mine. Seryosong sabi ni Ben at nilapit ang kanyang muka sa muka ni Rose. Binuka ni Rose ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hindi ito nakapagsalita. Tinuloy ni Ben ang kanyang paghalik kay Rose. Ang tinatagong pagkamis na nararamdaman ni Rose kay Ben ay biglang umahon sa simpleng paghalik ni Ben. Hindi mo nga ako tinulak palayo pero hindi ka naman nag-response. I will let you go now. Malungkot na sabi ni Ben at binitawan ang mukha ni Rose at tinalikuran ito. Kusang gumalaw ang kamay ni Rose at hinawakan ang kamay ni Ben. Tuloy-tuloy ang luhang pumatak sa mga mata ni Rose nang muli itong nilingon ni Ben. Hindi nakapagsalita si Rose, kundi napakagatlabi na lang ito. Pero hindi niya inalis ang kanyang paningin sa mga mata ni Ben. Agad na hinarap ni Ben si Rose at hinalikan ng puno ng pagsasabik. Otomatikong inikot ni Rose ang kanyang mga kamay sa leeg ni Ben at hinalikan pabalik. Sa paghalik ni Rose pabalik kay Ben ay mas hinila nito si Rose papalapit sa kanya. Naghalikan ang dalawa ng puno ng pagsasabik sa isa't isa hanggang sa nag-alarm ang cellphone ni Ben. Pagtingin nito ay nakita niyang may meeting pala ito. Go back to work and wait for me. We'll go home together. Malambing na bulong ni Ben kay Rose. Mahinahong tumango si Rose at pinanood na umalis si Ben. Kahit na nakaalis si Ben sa opisina, ay hindi pa rin nagawang kumalma ng puso ni Rose. Pakiramdam nito ay sasabog ang kanyang puso sa mga oras na yon. Sinunod ni Rose ang sinabi ni Ben. Bumalik na ito sa pagtatrabaho bilang sekretary ni Ben hanggang sa natapos ang oras ng kanyang trabaho. Inakala ni Ben na hindi ito inantay ni Rose, ngunit sobrang natuwa ito nang nakita niya si Rose na naglilinis sa kanyang opisina. Niyakap niya mula sa likod si Rose habang abala sa paglilinis. Akala ko umalis ka na naman. Mahinang sabi ni Ben. Napag-isipan ko na hindi na ako tatakbo. Haharapin ko na to. Hindi ko alam kung talaga bang mahal kita. Pero alam ko sa sarili kong gusto rin kita. Seryosong pag-amin ni Rose. That's enough for me. Let's go home. Masayang sabi ni Ben. Dinaan muna ni Ben si Rose sa kanyang apartment para kumuha ng kanyang mga gamit. Nasabihan ito ni Ben na doon muna siya manirahan sa kanyang kondo dahil sa mga susunod na araw ay magiging busy ito. Pumayag naman si Rose kaya naman napag-usapan na kumuha muna ito ng gamit kahit na sinabi ni Ben na bibilhan na lang siya ito ng mga damit. Yan lang ba ang kukunin mo? Masayang tanong ni Ben. Oo, nakangiting sagot ni Rose. Di bale, kung may kailangan ka man, bibilhin ko na lang.
Nakangising sabi ni Ben na ikinailing ni Rose. Kinabukasan ay nahuling nagising si Rose. Nagising na lang itong wala na sa tabi si Ben at sulat lamang ang kanyang natagpuan sa kondo. This is the password for the condo and keys. I have prepared breakfast for you. Take your time sa pagpasok sa work. Love, Ben. Abot tenga ang ngiti ni Rose nang mabasa ang sulat. Agad nitong naalala ang pagtalik muli nila kagabi. Sobrang saya ang nararamdaman ni Rose ng umagang yon. Kahit man hirap itong kumilos, ay pinilit niya pa rin ang bumangon para linisin ang mga damit nila ni Ben na naikalat sa sahig. Nakangiting sinuot ni Rose ang polo ni Ben habang naglilinis at kumain. Nag-send naman ito ng message kay Ben na pupunta na ito sa trabaho ngunit hindi nito nagawang mag-reply. Naintindihan naman ni Rose kung bakit ilang oras na hindi magawang magparamdam ni Ben dahil alam niya ang schedule nito. Nang bumalik si Ben sa kanyang opisina ay agad nitong pinatawag si Rose. How is the breakfast? Malambing na tanong ni Ben. Okay lang kahit medyo sunog yung itlog. Natatawang sabi ni Rose. Don't worry, I'll do better next time. Tumatawang sagot ni Ben. Ako na bahala sa pagluluto, kaya umuwi ka kaagad matapos ng last meeting mo sa mga bagong client. Here are the papers regarding your new project. Nakangiti at malambing na sabi ni Rose. See? Magaling at mabilis ka sa trabaho. Proud na sabi ni Ben. I'll see you later at home, Sir Ben. Nakangiting sabi ni Rose at bumalik na sa kanyang table. Sa pag-alis ni Rose matapos ang oras ng kanyang trabaho, ayon din ang oras ng pag-alis ni Ben para makipagkita sa bago niyang clients. Umuwi naman agad si Rose at namalengke para ipagluto si Ben. Abala sa pagluluto si Rose na may ngiti sa kanyang muka. Agad namang nawala ang pagod ni Ben nang nakita niya ito sa kanyang pag-uwi. Nakauwi ka na pala! Masayang sabi ni Rose at agad na sinalubong si Ben para kunin ang kanyang mga hawak at hinalikan sa pisngi. Ako na bahala sa gamit ko. Natutuwang sabi ni Ben habang sinusundan si Rose. Magpahinga ka na lang dyan para makapalit ka na. Maluluto na rin ang ulam. Hinayaan at nakinig na lang si Ben. Umupo ito sa sofa para mamahinga. Parang hinahaplos ang kanyang puso habang pinapanood si Rose sa kanyang kusina na abala sa pagluluto. Napakagaan at hinahangad na nitong sana hindi ito magbago at mawala pa sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung bakit iniwan ka ng ex mo. Pero okay lang dahil sa huli, napunta ka sa akin. Blessing in disguise ang paghihiwalay ninyo. Seryosong sabi ni Ben. Huwag mo ako dinadaan sa ganyan. Magpalit ka na at maghahain na ako ng pagkain natin. Natatawang sabi ni Rose habang pilit na tinatago ang kanyang muka sa paningin ni Ben para hindi makita ang kanyang pamumula. Napangiti naman si Ben sa ginawa ni Rose. Agad itong tumayo at nagpalit. Masayang nagsalo ang dalawa ng dinner at masayang nagkwentuhan. Naging ganito ang setup ng dalawa sa mga sumunod na mga araw. Sobrang saya ng dalawa sa kanilang relasyon. Hanggang sa nasigurado na ni Rose na mahal na nga niya talaga si Ben. Kahit anong pagka-busy ni Ben ay agad pa rin itong umuuwi sa tamang oras para makasalo sa pagkain si Rose. Hindi na rin kumakain sa labas si Ben at tanging luto lang ni Rose ang kanyang kinakain. Pati sa trabaho ay binabaunan ito ni Rose ng kanyang pagkain. Ang blooming mo! Nakangising sabi ni Lily nang muli silang nagkita. Talaga? Masaya lang talaga ako ngayon. Nakangiting sabi ni Rose. Pumunta ako sa tinitirahan mo nung kailan dahil nag-alala ako sa'yo pero wala ka doon. Hindi rin kita makontak. Bakit kaya? Masungit na tanong ni Lily. Sorry na, naging busy lang sa trabaho. Natatawang sabi ni Rose. I knew it! Bumalik ka kay Sir Ben. Pero bakit hindi kita mahagilap sa bahay mo?
Nagtatakang tanong ni Lily. Masayang ibinahagi naman ni Rose ang lahat ng nangyari. Kinilig at naging masaya naman si Lily sa kanyang kaibigan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ayaw ka pakawalan ni Sir Ben. Natatawang sabi ni Lily. Speaking, niyaya ko pala sila ng kaibigan niya dito sa tambayan natin na bar. Ganyan dapat? Sinasabi sa jowa na magdala ng extra para sa akin. Tumatawang sabi ni Lily na ikinailing na lang ni Rose. Ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang dumating na rin sina Ben at ang kanyang kaibigan na si Chard. Napalunok naman si Lily at agad na nagtago sa likod ng kanyang bag na ikinataka ni Rose. Bakit ka nagtatago? Kunot noong tanong ni Rose. Yung bang kaibigan ni Sir Ben mo? Bulong na tanong ni Lily. Oo, matagal niya ng kaibigan at kasosyo sa business. Bakit? Nagtatakang tanong ni Rose. Sis, yan yung dati kong bus na tinakbuhan ko. Nagpapanik na sigaw ni Lily at akmang aalis na ito nang biglang nakalapit na sina Ben sa kanila. Hay, malambing na bati ni Ben kay Rose at hinalikan sa pisngi. Hello, ito nga pala yung kaibigan ko na si Lily. Masayang pagpapakilala ni Rose. Miss Lily, tagal na nating hindi nagkita. At dito pa talaga tayo magtatagpo? Nakangising sabi ni Chard. Oo. Hello ulit, sir. Nahihiyang sabi ni Lily. Magkakilala kayo? Masayang tanong ni Ben, sabay akbay kay Rose. Did you remember the one that got away? Natatawang sabi ni Chard. Napao na lang ng bunganga si Ben. Hindi niya akalain na ang babaeng nang busted kay Chard noon na kanyang dating secretary ay ang kaibigan ng kanyang kasintahan ngayon. Small world! Malambing na sabi ni Chard habang tinitingnan ng malagkit si Lily na gusto nang ibaon ang kanyang sarili sa lupa. Naging masaya naman ang mga ito. Nag-enjoy hanggang sa nakauwi na ang mga ito. Tumindi rin ang nararamdaman nila Ben at Rose sa isa't isa habang tumatagal na panahon hanggang sa dumating ang araw na nagparamdam kay Rose ng sobrang pagkakaba. Try mo na sis, kasi kung meron na yan, kailangan mo mapacheck up ng maayos. Nag-aalalang sabi ni Lily sa kaibigan na kinakabahan na sa nangyayari. Huminga ng malalim si Rose habang tinitingnan ang PT na kanyang hawak-hawak. Late kasi ang dalaw ni Rose at nakakaramdam ito ng mga kakaiba sa kanyang katawan. Tinawagan niya kaagad ang kanyang kaibigan na agad namang bumili ng PT para masubukan niya ito. Naglakas loob si Rose na pumasok sa banyo at sinubukan ang PT. Ilang minuto ang nakalipas ay lumabas ito. Hindi maipinta ang itsura ni Rose sa mga oras na yon. Hindi kasi nito alam kung ano ba dapat ang maramdaman dahil hindi pa ito handa. Dahan-dahang ibinigay ni Rose ang PT kay Lily. Napasinghap ng malakas si Lily at agad na niyakap ang kanyang kaibigan na buntis. Sa tingin mo, magiging masaya si Ben? Kabadong tanong ni Rose sa kaibigan. Oo naman, mahal na mahal ka nung tao, Rose. Ilang ulit niya nang napatunayan yun sa maliit na panahon. Pagpapalakas ng loob ni Lily. Sige, tatawagan ko na siya para makauwi at makausap ko. Mahinang sabi ni Rose. Nagpaalam naman si Lily sa kaibigan para mabigyan ng privacy ang dalawa. Sinubukang tawagan ni Rose ang telepono ni Ben ng ilang beses ngunit hindi ito sumasagot. Naalala naman ni Rose na may importanteng meeting si Ben kaya naman nag-send na lang ito ng message na may sasabihin ito pag-uwi. Katulad ng ibang araw ay inantay ni Rose si Ben na makauwi. Naghanda pa ito ng kanilang kakainin hanggang sa dumating na ang madaling araw at hindi pa rin nakakauwi si Ben. Nagsimulang nag-alala si Rose, kaya naman agad niyang tinawagan si Ben ng paulit-ulit hanggang sa nasagot ang kanyang tawag.
Hindi na lang nito inaasahan na ibang tao pala ang sasagot. Mas lalong hindi inaasahan ni Rose na mababalitaang nasa hospital si Ben sa mga oras na yon dahil sa aksidente. Agad na nagmadali si Rose at nagpunta kung asan si Ben. Nabalitaan nitong nawala ng preno ang kanyang sasakyan at nakabunggo ang isang truck. Halos mahimatay si Rose sa mga oras na yon. Wala itong nagawa kundi umiyak ng umiyak habang inaantay na matapos ang operasyon ni Ben. Ligtas na po ang pasyente. Malumanay na sabi ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Rose. Sa mga oras na yon ay nagsidatingan na rin si Chard at Lily sa ospital. Napangiti si Rose dahil ligtas na si Ben, ngunit kinutuban ito bigla nang nakita ang kakaibang itsura ng doktor. "Pwede ko na po ba siyang makita, Dok?" Kinakabahan na tanong ni Rose. Pwede na po, ma'am. Pero ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo na nakomatos ang pasyente at hindi ko alam kung kailan ito magigising. Malungkot na balita ng doktor. Agad na nawala ang munting saya sa mukha ni Rose. Ano pong ibig ninyong sabihin, Dok? Nanginginig ang boses ni Rose na nagtanong. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Wala pong kasiguraduhan ang pagising ng pasyente. Wala na po tayong magawa kundi antayin ang pagising niya at magdasal. Malungkot na sabi ng doktor. Nanlambot ang mga tuhod ni Rose at parang naalisan ng buhay. Buti na lang at meron sina Lily at Chard sa kanyang likuran para siya ay saluhin. Pagkagising ni Rose ay agad niyang hinanap si Ben kay Lily na nakaupo sa kanyang tabi. "Huwag ka kaagad tumayo. Dahan-dahan lang kilos mo. Nahimatay ka kanina at baka ano pang mangyari sa dinadala mo." Nag-aalalang sabi ni Lily. "Kailangan kong pumunta sa tabi ni Ben. Baka ano pang mangyari sa kanya at baka magising siya. Masisigurado kong hahanapin ako ni Ben." Desperadang sabi ni Rose. Wala namang nagawa si Lily kundi samahan na lang ang kaibigan sa kwarto ni Ben na kung saan binabantayan ni Chard. Walang nagawa si Rose kundi umiyak sa araw na yon. Salamat sa paulit-ulit na payo ng kanyang kaibigan na magpakatatag para sa anak nila ay nagawa nitong kumalma. Nag-focus si Rose sa trabaho para hindi magkaroon ng problema habang wala si Ben. Sinigurado rin ito na inaalagaan niya ang kanyang sarili para walang mangyaring masama sa kanila ng kanyang dinadala. Umabot ng ilang buwan ay hindi pa rin nagising si Ben sa kanyang pagkatulog. Hanggang sa isang araw ay tinawagan ito ng nurse na nagising na raw ito. Masayang nagpunta si Rose sa ospital, ngunit pagkarating nito ay agad ding nawala ang abot tenga niyang ngiti. Rose, what are you doing here? Are you here to report? Seryosong tanong ni Ben sa kanya. Sa mga oras na yon ay alam na ni Rose ang nangyari. Hindi siya maalala ni Ben. Ang malalambing at puno ng pagmamahal na pagtingin sa kanya ni Ben ay wala na. Sinubukang magsalita ni Rose ngunit walang lumalabas na salita mula sa kanyang bibig. So Ben, hanggang kailan ang naalala mo? Mahinahong tanong ni Chard habang hinila ni Lily si Rose palabas ng kwarto. Asan nga pala si Zoe? Hindi niya ba alam ang nangyari sa akin? Knowing her, andito na siya at nag-iiyak-iyak. Is she busy? Kunot noong tanong ni Ben. Sige, tatawagan ko at matanong. Pilit na sabi ni Chard at sinundan sa labas si Rose. Zoe? Huwag mong sabihin, si Zoe naalala niya? Hindi ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Rose. Niyakap na lang ito ng kaibigan na si Lily. Sa mga oras na yon ay bigla namang dumating ang doktor. Agad na kumawala sa yakap si Rose at nilapitan ang doktor. "Dok, bakit ho? Hindi naman ho habang buhay yun, diba?" Nanginginig ang boses ni Rose habang tinatanong ang doktor. Hindi natin alam.
Masyadong trauma ang natamo ng ulo ng pasyente, kaya ang advice ko ay huwag bigyan ng dahilan ng pasyente na ma-stress o bigyan ng trigger para mabigla ito dahil makakasama ito sa pasyente. Kalmadong sabi ng doktor. Hindi na nagawang pigilan ni Rose ang kanyang mga luha at umiyak ito ng umiyak. I know it's hard, pero kailangan mo munang ialis ang relasyon nyo at magtiwala ka sa pagmamahal sa'yo ni Ben. I'm sure di rin magtatagal ay babalik siya sa'yo. Malungkot na sabi ni Chard na hindi naman narinig ni Rose dahil para itong masisiraan ng pag-iisip. Isang linggong inalagaan at inasikaso ni Rose si Ben sa ospital. Sa mga oras na yon ay walang ginawa si Ben kundi hanapin at ipakontak si Zoe na dati niyang kasintahan. Every time na ibang babae ang hinahanap ni Ben ay parang isang kandamakmak na kutsilyo ang sumasaksak sa puso ni Rose. Is it my last day here? Walang emosyong tanong ni Ben. Yes, sir. They will just run more tests to make sure everything's okay before your discharge. Malungkot na sabi ni Rose. Nahalata ni Ben ang kalungkutan ni Rose at nakaramdam ng sakit sa tuwing nakikitang malungkot si Rose, ngunit pilit niya itong hindi pinapansin at iniisip na lang kung kailan darating ang kanyang dating kasintahan na si Zoe. Si Zoe, nakontak mo na ba? Last na nakausap ko po ay sumakay siya sa eroplano. Baka po andito na si Mama at papunta na rin dito. Nanginginig ang boses ni Rose na nagsalita at pilit na pinipigilan ang mga luhang bumagsak. Ilang oras ang nakalipas ay bumalik na sa room ang doktor at sinabing good to go na si Ben. Tinulungan naman ni Rose si Ben sa pag-aayos hanggang sa dumating na si Zoe na agad na tinulak paalis si Rose para yakapin si Ben. Ano nangyari sa'yo? Chard told me everything. Hindi ko kalain na sa pagtatrabaho ko ay ganitong mangyari sa'yo. I'm sorry I'm late. Maarteng sabi ni Zoe at pilit na umiiyak. Masayang niyakap ni Ben si Zoe at pinatawad naman ito. Pinaalis na rin nilang dalawa si Rose dahil meron na si Zoe na mag-aasikaso sa kanya at pauwi na rin naman ito. Nagbalik sa dati ang lahat. Nagtatrabaho na parang walang nangyari. Laging naroroon si Zoe sa opisina ni Ben na umaalalay kay Ben. Kaya mas lalong naging mahirap kay Rose ang kanyang trabaho. Ang naging relasyon muli nila Ben at Rose ay parang dati na seryoso ang dalawa at panay trabaho lang ang pinag-uusapan. Miss Rose, pwede pakidala sa akin ng details ng next meeting ko? Pag-send ng message ni Ben kay Rose. Agad namang tumayo at nagpunta si Rose sa opisina ni Ben para iabot ang mga documents nang biglang nakaramdam ng hilo si Rose. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Ben. Napahawak naman si Rose sa kanyang tiyan at nakaramdam ng kirot. Sa hindi maintindihan na rason ay sobra-sobra ang pagkaalala ni Ben. Agad itong lumapit kay Rose at pinaupo mula sa kanyang couch. Kinuhanan pa ito ng tubig. Magpahinga ka na muna dyan. Malambing na sabi ni Ben na ikinasakit lalo ng pakiramdam ni Rose. Na-miss ni Rose ang malambing na boses ni Ben na naging mahirap sa kanya ang sitwasyon nila sa mga oras na yon. Sir, pwede bang umuwi na lang muna ako? Nangihinang tanong ni Rose. Baka mapano ka pa. Dito ka muna at magpahinga at ako na mismo maghahatid sa'yo. Nag-aalalang sabi ni Ben. Hindi nito maintindihan kung bakit ayaw niyang mawala sa paningin niya si Rose. Pakiramdam nito na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi na po sir, kaya ko na po. Pilit nang nginitian ni Rose si Ben. Magsasalita pa sana si Ben para ipilit ang kanyang offer kay Rose nang biglang tumawag si Zoe sa kanya. Agad namang inalis ni Ben ang kanyang kakaibang pag-iisip kay Rose at masayang sinagot ang tawag ni Zoe.
Hindi na inantay ni Rose na matapos si Ben sa pag-uusap kay Zoe sa telepono. Hindi nito masikmura ang matatamis na salita na naririnig niya kay Ben at agad nang umalis. Nanulumong umuwi si Rose sa kanyang dating tinitirhan. Sobra itong nangungulila at hindi maiwasan na mamiss si Ben. Malungkot na natulog si Rose ngunit nagising din ito ng madaling araw dahil sa gutom at biglang naghanap ng chocolate ice cream. Nagpalit naman agad ito at nagpunta sa isang 7-Eleven habang masayang kumakain ng ice cream si Rose sa upuan sa tapat ng 7-Eleven ay laking gulat na lang nito nang nakita si Ben na nakangiting pinagmamasdan ito sa malayuan. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Ginagawa niyo rito, sir? Gulat na tanong ni Rose. May pinuntahan ako at bigla kitang nakitang pumasok dito. Kaya naganap ako ng parking lot at pinuntahan ka kasi na-curious ako. Ice cream ganitong oras? Masayang sabi ni Ben at umupo sa kanyang harapan. Cravings? Nahihiyang sambit ni Rose. Kumustang nararamdaman mo? Bigla kang nawala kanina. Sabi ko ihahatid kita. Mabait na sabi ni Ben. Hindi naman mapigilan ni Rose na makaramdam ng saya dahil sa pananalita ni Ben na malambing. Okay na ako, sir. Stress lang. Pilit nang initian ni Rose si Ben at nag-focus na lang sa pagkain ng kanyang ice cream. This is good. Masayang sabi ni Ben na ikinagulat ni Rose. Ano ho? I said this is good. Watching another side of you. I don't know why but I'm happy seeing this side of you. Nakangiting sabi ni Ben na ikinabilis ng tibok ng puso ni Rose. Habang naghahanap ng mga salita si Rose na pwedeng sabihin, ay biglang tumayo si Ben at nagpaalam. Nalungkot naman kaagad si Rose at hindi na natapos ang kanyang ice cream at umuwi na rin. Kinabukasan ay akala ni Rose ay balik sa dati sila ni Ben, ngunit hindi nito aakalain na lagi na itong pinapansin ni Ben. Pwede ba magtanong? Mahinahong tanong ni Ben. Yes, sir. Pwede naman po. Nag-aalinlangang sabi ni Rose. Can you tell me more about sa mga nangyari bago ako maaksidente? I'm sure alam mo kasi sekretary kita. Seryosong sabi ni Ben na ikinabilis ng tibok ng puso ni Rose. Natempt si Rose na magsalita. Dahil sa pangungulila na kanyang nararamdaman ay binalak niyang magbigay ng kahit konting impormasyon para sakaling makaalala ito, ngunit hindi nito alam na nasa labas ng opisina si Zoe at narinig ang kanilang usapan. Magsasalita na sana si Rose nang biglang pumasok si Zoe at tumakbo papalapit kay Ben. Babe, I missed you. Malambing at maarting sigaw ni Zoe at sabay halik sa labi ni Ben. Nagulat naman si Ben. Hindi nito alam ngunit bigla itong nag-alala at napatingin kay Rose na parang ayaw niyang makita ito ni Rose. Sobrang kaba ang nararamdaman ni Ben sa mga oras na yon at hindi naman ito lumagpas sa mga paningin ni Zoe. Napakagatlabi na lang si Rose at pilit na pinigilan ang kanyang mga luha. Mauna na po ako, sir. Ma'am. Nanginginig ang boses ni Rose na nagsalita at nagmadaling umalis sa opisina. Rose, wait! Sigaw ni Ben at akmang hahabulin na sana ito ni Ben nang bigla itong pinigilan ni Zoe. Babe, what's wrong? Nakangusong tanong ni Zoe. Wala. Ano nga pala sadya mo rito? Natatarantang tanong ni Ben. Kailangan pa ng rason para makita ka? Malambing ang sagot ni Zoe. Biglang nakaisip si Ben ng isang pangyayari sa mga salita ni Zoe. Isang babaeng sinabi rin ito sa kanya at nang pinilit ni Ben na isipin kung sino ang babaeng lumitaw sa kanyang isipan, ay nakaramdam ito ng pananakit sa ulo. Babe, are you okay? Nag-aalalang sigaw ni Zoe. Nawala naman agad ang sakit na naramdaman ni Ben sa kanyang isipan at napatingin kay Zoe.
Alam niya sa mga oras na yon na hindi siya ang babaeng sa alaala niya. Zoe, naghiwalay ba tayo at nagkaroon ako ng iba besides you? Kinukutuban na tanong ni Ben. Aha? Of course not. Don't tell me niloko mo ko while I'm working sa States? Malungkot na pag-arte ni Zoe. Umiling-iling na lang si Ben at nayakap si Zoe para i-comfort. Why are you thinking na may iba? Ngayon na ikakasal na tayo. Nakangusong tanong ni Zoe. I'm sorry. Pilit nang initian ni Ben si Zoe. Hindi maalis sa pakiramdam ni Ben na parang may mali, lalo na at nabanggit ni Zoe ang kanilang kasal. Pakiramdam nito ay dapat itong malaman at naiinis ito sa sarili dahil hindi alam kung ano yun. Iniwasan ni Rose si Ben hanggang sa matapos ang kanilang trabaho. Pauwi na rin ito nang bigla itong tinawagan ni Zoe para magkita sa Starbucks. Ma'am, may kailangan po kayo? Kinakabahan na tanong ni Rose. Alam kong may relasyon kayo ni Ben, pero hindi mo pa batanggap na wala na yun? Masungit na tanong ni Zoe. Zoe, mahal ko si Ben. Nagmamahalan kami. Sa nakikita ko, parang pinapalayo mo si Ben sa katotohanan. Hindi mo na rin daw siya pinapayagang makipagkita kay Chard o lumabas man lang. Mahinang sabi ni Rose. At talagang nagsumbong pa yang si Chard sa'yo Look here, woman. You are nothing. Hindi ka nababagi kay Ben, so give it up. Galit at mariin na sabi ni Zoe, sabay bato ng envelope kay Rose. Nagulat naman si Rose at tiningnan ang ibinato sa kanya. Bumagsak ang mga luha ni Rose na kanina niya pa pinipilit na pigilan nang nakita niya ang wedding invitation para sa kasal nila Zoe at Ben. Ikakasal sana kami noon, pero naghiwalay kami. Now that he's back to me, sa tingin mo, pakakawalan ko pa siya? Nakangising sabi ni Zoe at iniwan si Rose na wala nang ginawa kundi umiyak. Umuwing luhaan si Rose. Naglalakad ito pa uwi sa kanyang tirahan nang nakasalubong sina Chard at Lily na magkasama. Agad namang niyakap ni Lily si Rose nang nagtama ang kanilang pagtingin. Nakaramdam naman ng awa si Chard nang nakita kung ano ang hawak-hawak ni Rose. Anong gagawin ko? Humahagulgol na pag-iyak na tanong ni Rose. I'm so sorry. Malungkot na sabi ni Chard. Eto na ba talaga yun? Hanggang dito ba naman magsasakripisyo ko? Kailangan ko na ba bumitaw kaysa mag-antay na bumalik ang alaala niya? Paano kapag kinasal sila at bumalik alaala niya at mas pinili niya si Zoe dahil kasal na sila? Anong gagawin ko? Dire-diretso na sabi ni Rose habang patuloy sa pag-iiyak. Wala naman ang nagawa ang dalawa kundi yakapin si Rose hanggang sa kumalma ito. Napahawak sa tiyan si Rose at biglang naging desidido. Pakakawalan ko na siya. Bulong ni Rose na ikinagulat ng dalawa. Pakakawalan ko na siya dahil masyado nang masakit. Ayokong may mangyari sa anak namin. Kailangan ko mag-focus muna sa anak namin bago siya. Mas kailangan ako ng anak ko. Desididong sabi ni Rose. Anong balak mo? Nag-aalalang tanong ni Lily. Magre-resign na muna ako. Pilit na kinakalma ni Rose ang sarili habang nakikipag-usap. Ang desidido ka na talaga. Pwede ka magtrabaho sa branch ng business ko sa London. Mahinahong offer ni Chard. Desidido na ako. Nakakayaman pero pwede ko pang tanggapin ang offer mo? Malungkot, ngunit buo ang loob na tanong ni Rose. Yes, of course. I will help you. Malambing na sabi ni Chard. Muling niyakap ito ni Lily at sinamahan sa bahay nito hanggang sa nakatulog na ito. Kinabukasan ay sobrang kaba ang nararamdaman ni Ben.
Hindi nito alam ngunit noong humarap sa kanya si Rose at ipinasa ang kanyang resignation letter ay naintindihan niya na kaagad kung bakit iba ang kanyang pakiramdam. Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Ben. Because I have to. Mahinang sagot ni Rose. May nagawa ba akong mali? Malungkot na tanong ni Ben. Sir, kahit naman gumawa kayo ng tama, ito pa rin ang gusto ko. Naiiyak na sabi ni Rose. Do you really have to do this? Pwede kitang pagbakasyonin para makapag-isip ng maayos. Pagpupumilit ni Ben. Hindi na nakayanan ni Rose pigilan ang pag-iyak. Samantalang si Ben naman ay naguguluhan kung bakit kumakapit siya sa kanyang sekretary. Nang nagtama ang paningin ng dalawa, nanlaki ang mga mata ni Ben nang nakitang umiiyak si Rose. I have to leave. Kung pwede ko lang sanang sabihin sa'yo lahat, ngunit hindi. I'm sorry. Tsaka sir, buntis po ako. Kailangan ko magpahinga ng maayos. Salamat po sa lahat. Umiiyak na sabi ni Rose at tumakbo paalis. Hahabulin na sana muli ito ni Ben nang biglang sumakit ang kanyang ulo at naalala ang isang memorya kung saan nag-resign muli si Rose noon. Gulong-gulo na si Ben sa kanyang mga naaalala tungkol sa isang babae at sa pangyayaring nag-resign na si Rose noon. Ano bang totoo? Gulong-gulo na bulong ni Ben sa kalawakan. Hindi mawala-wala kay Ben ang itsura ni Rose na umiiyak. Lalo na ang pag-amin na buntis ito. Pagka-uwi nito, mas lalo itong nalungkot dahil wala siyang nadatnan sa kanyang kondo kundi kadiliman. Lahat ng nararamdaman ni Ben at ang paiba-ibang memorya na kanyang naaalala ay labis na nagpapagulo ng kanyang isipan. Pakiramdam ni Ben ay mababaliw na ito. Sinubukan ni Ben na isubsob ang kanyang sarili sa kanyang trabaho kaya nagpunta ito sa office niya sa kondo. Sa sobrang pagka-frustrated ay pati kanyang trabaho ay hindi niya magawa ng maayos kaya naman hinanap niya ang kanyang sigarilyo na ni minsan pagising niya sa ospital ay hindi niya hinanap. Isa-isang binuksan ni Ben ang mga cabinet ng kanyang lamesahan nang may nakita itong pahabang envelope. Nakita niya na ito ang dating resignation letter ni Rose. Kunot noong tinitigan ito ni Ben. Bakit ko tinatagong resignation niya rito? Ibig sabihin, totoong naalala ko. Nag-resign na siya dati. Bakit? Gulong-gulo na bulong ni Ben. Nakita rin ni Ben ang kanyang planner. Mas lalo itong nagtaka dahil hindi ito gumagamit ng ganon. Binuksan niya ito at napatayo sa gulat sa mga nakasulat sa kanyang planner. Mga plano na isinulat niya na kanyang gagawin kay Rose. Meron ding nakasulat na mga reminders na nagsasabing umuwi ito sa tamang oras para makasalumuha si Rose sa pagkain. Nakasulat rin rito na huwag masyadong magpakabusog sa mga meeting para makain ang niluluto sa kanya ni Rose. Dahil sa gulong-gulo na talaga si Ben, ay agad niyang tinawagan si Rose ngunit hindi ito matawagan. Sunod naman na tinawagan ni Ben ay ang kanyang matalik na kaibigan ngunit hindi niya rin ito matawagan. Desperado na si Ben na makahanap ng sagot sa kanyang mga katanungan kaya naman si Zoe ang kanyang tinawagan at nakipagkita ito kaagad. This is new. Hindi ka naman nakikipagkita at nagyayaya ng date ng mga ganitong oras. Masayang sabi ni Zoe. I want to know the truth. Lahat ng nangyari bago ako maksidente. Seryosong sabi ni Ben. Para saan pa? Mga normal memories lang naman ang hindi mo maalala. Our usual dates and hangouts. Mga meeting mo with clients at pagtatrabaho mo sa kumpanya mo. That's it. Kinakabahan na sabi ni Zoe. What's my relationship with Rose? Desperadong tanong ni Ben. Nagulat at nakaramdam ng galit si Zoe. Hindi nito akalain na kahit wala ng alaala ay may isip niya pa rin si Rose. Okay, fine. You wanna know the truth? Naging babae mo yung sekretary mo. Nung una,
Ayaw mong tanggapin kong trabaho ko sa States at handa kong isakripisyo yon. Pero hindi ko akalain na magagawa mo akong lokohin. That's why pumunta ako sa States. Akala ko babalik na tayo sa dati dahil hindi mo na siya maalala pero bakit ngayong ikakasal na tayo? Ang gugulo pa rin yung babae mo. Galit na sigaw ni Zoe na ikinagulat ni Ben. Nang hindi nakapagsalita kaagad si Ben, ay agad na pinilit ni Zoe ang paiyakin ng kanyang sarili para makuha ang awa ni Ben. Nagwagi naman ito sa kanyang kagustuhan dahil agad na guilty si Ben at nilambing ang kanyang mapapangasawa. Okay, I'm sorry, hon. Okay na bang preparation sa kasal? Do you need my help? Pag-iibang topic ni Ben. Nagkunwaring nagpunas-punas si Zoe ng kanyang mga luha at niyakap si Ben. Everything's ready. I just need to walk down the aisle. Maarteng sabi ni Zoe. Napangiti si Ben nang naisip na magpapakasal na ito. Iniisip nito na baka after ng kanilang kasal ay mawawala na ang lungkot na nararamdaman ni Ben sa tuwing uuwi ito. Umiinom ng mag-isa si Ben habang nakatingin sa kalawakan sa labas ng kanyang bintana. Ganyan bang itsura ng ikakasal? Mahinang tanong ni Chard nang nakarating ito sa opisina ni Ben. I just feel something is missing, Na parang may mali. And I don't know why pero I can't stop thinking about Rose, my secretary. Malungkot na sabi ni Ben. Why don't you go and talk to Rose? I can't. Ayoko nang saktan si Zoe. Lalo na't naloko ko na pala siya kay Rose. Umamin din sa akin si Rose na buntis siya. Iniisip ko kung akin yun pero paano kung hindi? I just know her bilang may sekretary. Desperadong paglalabas ng damdamin ni Ben kay Chard. Paano kung sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi nakapagsalita si Ben. Sa tuwing iniisip niya na anak niya ang pinagbubuntis ni Rose, ay wala itong nararamdamang mali. Habang nag-iisip ng malalim si Ben, ay may natanggap itong mensahe sa kanyang cellphone. I just sent you a photo. Magkakasama tayo niyan kasama ni Rose at ang kanyang best friend na girlfriend ko na ngayon. Sa huli, nasa siyong desisyon. Ano bang gusto mo at sinasabi ng damdamin mo? Malay mo, kapag sinunod mo yan, malalaman mong katotohanan. Nakangiting sabi ni Chard at iniwan si Ben na tinitingnan ang litrato na pinasa sa kanya. Matamis na nagngingitian sina Ben at Rose sa litrato at puno ang pagmamahalan ng kanilang pagtitinginan. Matagal itong tinitigan ni Ben. Pati nang nakauwi ito ay hindi pa rin ito tumigil sa kakatingin sa litrato na sinend sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa kanyang pagtititingin ay napansin niya ang cellphone na hawak niya. Naalala nito na nagpalit pala ito ng cellphone dahil hindi niya maalala ang password nito. Dali-daling tumayo si Ben sa pagkahiga at hinanap niya kung saan niya tinago ang dati niyang cellphone hanggang sa nahanap niya ito. Ilang beses sinubukan ni Ben na buksan ang cellphone, ngunit hindi niya ito talaga mabuksan. Bigla namang naisip ni Ben ang birthday ni Rose, kaya naman sinubukan niya ito at natuwa naman si Ben dahil sa wakas, nabuksan niya na rin ito. Doon nakita ni Ben ang conversation nila ni Rose kung anong oras ito makakauwi at sinasabing nakaluto na ito. Nakita rin ni Ben ang kanilang mga pictures. Nanlumo si Ben at nagulat sa sarili nang biglang tumulo ang kanyang mga luha. Sinubukan muli ni Ben na tawagan si Rose. Kahit hindi pa nito naaalala ang lahat, ay hindi niya na maitatago na mahal niya ito at sobra na ang pangungulila niya. Ngunit kahit anong gawin nitong tawagan ang numero ni Rose ay never itong nag-ring. Mas lalong naglumo si Ben at uminom hanggang sa nakatulog ito. You look good in that suit, but your face? Mukha kang zombie. Wedding mo. You should be happy and blooming. Nakangising sabi ni Chard. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan i-open ni Ben ang tunay niyang nararamdaman kay Zoe, ngunit walang nangyari. Sa huli ay naawa ito kay Zoe na tinatakot siya na magpakamatay.
Ngayon sa araw ng kanilang kasal ay sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Naiinis ito sa sarili dahil bakit wala itong lakas na kumawala kay Zoe. Uy, magsalita ka naman dyan. Pilit nang nginitian ito ni Ben. Matigilan mo nga ako pare, busy ako. Masungit na sabi ni Ben. Oh, ito wedding gift ko. Masayang sabi ni Chard at nag-abot ng isang maliit na sobre. Binuksan ito ni Ben at nagtaka sa nakita. Isang papel na may nakasulat ng time at pangalan ng isang airline. Time ng flight ni Rose. Nakangiting sabi ni Chard. Magsasalita na sana si Ben nang biglang nagpaalam si Chard na umalis. Napatingin si Ben sa sobre at napabuntong hininga. Nakasulat sa papel na nasa loob ng sobre ang detalye ng flight ni Rose. Napabuntong hininga muli si Ben at ibinulsa ang kanyang sobre. Hindi ko naman ata dapat saktan si Zoe ulit. Napaka-unfair nito sa kanya. Malungkot na sabi ni Ben sa kalawakan at pilit nang ngumiti habang tinitingnan ang refleksyon niya sa salamin. Ilang minuto ang lumipas ay ipinatawag na rin si Ben dahil magsisimula na ang kanilang kasal ni Zoe. Huminga muna ng malalim si Ben bago ito lumabas. Maraming nagsidatingan sa kasal nila Ben at Zoe. Iba rito ay hindi mamukhaan ni Ben. Hindi naman ito kwenestyon ni Ben dahil iniisip nito na baka nakilala niya ito noong bago ito na aksidente. Kabadong inantay ni Ben ang pagdating ng bride. Hindi naman nagtagal ay nagbukas na rin ang malaking pintuan ng simbahan. Masayang nakatayo si Zoe habang suot-suot ang napakamahal niyang wedding dress. Iniisip nito na sa wakas ay makukuha niya na muli si Ben matapos nilang maghiwalay dahil nahuli niya itong nakikipagtalik sa ibang lalaki. Habang naglalakad papalapit kay Ben sa altar ay hindi maiwasan ni Zoe na ma-excite dahil nai-imagine niya na ang limpak-limpak na perang mararanasan niya bilang asawa ni Ben. Samantalang si Rose naman ay mabigat ang loob na inaantay ang oras ng kanyang flight sa airport. Kinasal na siguro siya, no? Di pali, baby. Hindi ko hayaan na mararamdaman mong pagkawala ng isang ama habang lumalaki ka. Naiiyak na bulong ni Rose habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Walang emosyong pinapanood ni Ben si Zoe na masayang naglalakad papalapit sa kanya. Habang papalapit si Zoe, ay unti-unti namang bumabalik ang mga alaala ni Ben. Napapangiwi si Ben sa sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang ulo ngunit pilit niya itong tinitiis dahil sa kasal nila ni Zoe. Nakangiting tiningnan ni Zoe si Ben nang nakalapit na ito. Masaya ako na. Hanggang pagtanda, magkasama tayo. Ano kaya maging itsura ng anak natin? Masayang bulong ni Zoe nang nakalapit ito kay Ben. Bigla namang tumindi ang sakit sa ulo na nararamdaman ni Ben. Napapikit ito ng matindi at pilit na inaalalayan ang sarili para hindi matumba sa sakit. Han, ano kaya magiging itsura ng mga anak natin? Sana maging kamukha mo. Masayang sabi ni Rose kay Ben habang nagluluto ng kanilang pagkain. Talaga? Mas gusto kong kamukha mo. Hindi mo ba alam na napakaganda mo? Nakangiting sagot ni Ben habang abala sa pagbabasa ng magazine. Pinubola mo naman ako ah! Tumatawang sigaw ni Rose kay Ben na hindi na rin napigilan ang matuwa dahil sa pamumula ni Rose. Ben! Ben! What's wrong? Bumalik ang atensyon ni Ben kay Zoe na nag-aalalang tinitingnan ito. Hindi naman nakapagsalita si Ben at tiningnan ang kapaligiran. Bumilis ang paghinga ni Ben at pakiramdam nito ay sasabog ang kanyang puso sa sobrang paninikip. Habang hinahabol ni Ben ang kanyang hininga ay umalis ito sa altar at iniwan si Zoe. Hinabol naman ito ni Zoe at hinila ang kamay ngunit marahas na inalis ni Ben ang hawak ni Zoe at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa nakalabas na ito sa simbahan.
Hinabol naman ito ni Zoe ngunit hindi pa ito nakakalayo ay hinila naman ito ni Lily para pigilan. What's wrong with you? Let me go! Desperadang sigaw ni Zoe. You've done enough. Maayos tayong nag-usap pero ginamit mong pagkawala ng alaala ni Ben para lokohin ulit siya. Nandidiring sabi ni Chard kay Zoe. Huwag kang mangyayaalam dito! Let me go! Pagwawala ni Zoe pero natigil ang kanyang pagwawala nang bigla itong sinampal ng malakas ni Lily. Para yan sa kaibigan kong pinahirapan mo dahil sa panloloko mo. Sigaw ni Lily at sinampal ulit ng napakalakas si Zoe. Para yan kay Ben na walang awa mong ginamit. Galing sa aksidente pero pinagsamantalahan mo. Mabait na taong dalawang yun at nagmamahalan ng totoo pero sinubukan mong sirain. Galit na sigaw ni Lily. Tumawa naman ng malakas si Zoe. Nagulat ngunit nakaramdam ng awa sina Chard at Lily kay Zoe na tumatawa na parang nasiraan ng bait. Ako ang karapat-dapat kay Ben. Mayabang na sabi ni Zoe. Kakaawa ka. Mahinang sabi ni Lily at niyaya na si Chard na umalis. Samantalang si Ben naman ay nagdadasal na hindi pa nakakaalis si Rose. Kuya, pwedeng dalian mo? Baka kasi hindi ko na maabutan ng taong mahal ko. Desperadong sabi ni Ben. Kabadong-kabado si Ben habang nakasakay ng taxi pero kahit na nakaalis na si Rose ay susundan niya ito hanggang sa London kung kinakailangan. Sa mga oras na yon, ayaw niya lang magsayang ng segundo para mayakap at makita si Rose. Habang nakasakay sa taxi, ay unti-unti pa ring bumabalik ang mga alaala ni Ben. Habang bumabalik ang mga ito, ay mas lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Rose. Andito na po tayo. Walang emosyong sabi ng driver. Agad namang binayaran ito ni Ben at tumakbo paloob ng airport. Tumakbo sa iba't ibang sulok si Ben sa airport, ngunit hindi nakita si Rose. Hindi pa rin ito tumigil at desperadong hinanap si Rose hanggang sa nakita niya ito mula sa malayo. Nakapila papasok sa isang sulok ng airport kung saan sasakay ito ng eroplano. Hindi na nagdalawang isip si Ben at tumakbo ito papalapit kung asan si Rose. Bigla naman itong pinigilan ng mga security ngunit hindi nagpapigil si Ben at pwersang nilagpasan ang mga security. Rose! 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 Desperadong sigaw ni Ben nang napigilan na ito ng ilang security. Hindi na makapiglas sa paghawak ng security si Ben at ang tanging magagawa nito ay ang sumigaw at tawagin ang pangalan ni Rose. Paulit-ulit na sinigaw ni Ben ang pangalan ni Rose hanggang sa napatigil sa paglalakad si Rose. Nanlaki ang mga mata ni Rose at napahawak sa kanyang dibdib na nagwawala noong narinig ang boses ng kanyang sinisinta. Nangingilid ang mga luha ni Rose na nilingon ang lugar kung saan niya naririnig ang boses ni Ben. Nagsibagsakan ang mga luha ni Rose nang nakita si Ben at nag-aalinlangang naglakad papalapit kay Ben. Nang makita ng security na may hinabol si Ben, ay binitawan naman kaagad ito at hinayaan. Sir, anong ginagawa mo rito? Umiiyak na tanong ni Rose. Ano pa ba? Para iyaing umuwi ang pinakamamahal ko. Mas lalong naiyak si Rose. Hindi ito makapaniwala sa naririnig. Hindi ito makapagsalita dahil wala itong magawa kundi maiyak. I'm sorry, Han. Sorry hindi ako nag-ingat. Sorry't inilagay kita sa ganung sitwasyon. I'm sorry. Sa simula pa lang ng pagbubuntis mo, nawala na ako sa tabi mo. Pero sana patawarin mo ko dahil andito na ako, mahal ko. Kahit nung wala pa akong naalala, may nararamdaman na ako sa iyo kaya sana maniwala ka kung sasabihin kong totoong pagmamahal ko sa iyo. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Umiiyak na sabi ni Ben. You're back?
Masayang sabi ni Rose habang humahagulgol sa pag-iyak. Tumangutango naman si Ben at pilit na kinalma ang kanyang pag-iyak. Nagpunas ito ng kanyang luha at lumuhod sa harapan ni Rose habang hawak-hawak ang isa nitong kamay. Wala man akong dalang singsing ngayon, pero pakiramdam ko, ito ang tamang gawin sa mga oras na ito. Han, will you marry me? Pwede bang akong piliin mo na makakasama mo habang buhay at kasama mong bumuo ng isang pamilya? Masayang tanong ni Ben habang pinipigilan ang pagbuhos muli ng kanyang mga luha. Abotenga ang ngiti ni Rose habang umiiyak. Yes, of course. Of course. Masayang sigaw ni Rose. Hinalikan ni Ben ang kamay ni Rose. Sobrang pangungulila ang kanyang nararamdaman sa maliit na panahon na hindi niya ito nakasama. Sa wakas, bulong ni Ben sa kanyang isipan, sabay tayo para yakapin ang kanyang pinakamamahal na babae. Ang totoong babaeng mahal at sinisigaw ng kanyang puso at isipan. Sa hindi malayang lugar sa airport ay masayang pinapanood ito ni Chard habang nakaakbay kay Lily na humahagulgol rin sa pag-iyak. Hindi nito mapigilan ang maiyak sa sobrang saya para kina Ben at Rose at mas lalong hindi niya mapigilang palu-paluin si Chard dahil sa sobrang pagkakilig. Ano ba, babe? Umiiyak ka ba? Nananakit or kinikilig? Natatawang tanong ni Chard. Hindi mo pwedeng lahat. Sobrang saya ko lang talaga. Don't worry, hindi lang naman silang ikakasal. Nakangising sabi ni Chard na ikinamula ng buong pagmumukha ni Lily. Tara na nga. Kunin mo na yung kotse at tatawagin ko na yung dalawa. Nauutal at nahihiyang sigaw ni Lily. Tumatawang umiling-iling si Chard, sabay alis para kunin ang kotse. Tumakbo naman papalapit si Lily sa dalawa at masayang niyakap ang mga ito. Hindi mapantayan ng kahit ano ang kasiyahang nararamdaman ni Rose sa mga oras na yon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang nangyaring yon ay nanganak na si Rose. Isa itong lalaki na kamukhang-kamukha ni Ben at nang naging 1 taong gulang na, si Mark ang anak ni na Ben at Rose ay ikinasal naman sina Lily at Chard. Ikinasal naman sina Rose at Ben noong naging 5 taong gulang na si Mark. Ito kasi ang hiniling ni Rose kay Ben. Gusto nito na matuklasan ng kanilang anak ang magiging kasal nila ni Ben. Masayang ikinasal ang mga ito at nagmahalan ng nagmahalan. Samantalang si Zoe naman ay naisugod sa mental hospital noong tinakbuhan ito ni Ben sa simbahan. Hindi nito nakayanan ang pagkasira at pagkawala lahat ng kanyang plinano hanggang sa tuluyan na itong nasiraan ng bait. Kaya naman isinugod ito ng kanyang pamilya sa mental hospital para ipagamot. Parang kahapon lang ay nagiinom tayo dahil broken-hearted ka. Tumatawang sabi ni Lily. Kaya nga pero ngayon, ikinasal na tayo at may mga anak na. Masayang sabi ni Rose. Buti na lang talaga at naghiwalay kayo nun. At nagpakalasing ka dahil kung hindi, dahil sa kalasingan mo, hindi ako may in love sa'yo. Malakas na tumawa si Ben matapos magsalita. Drunk call pa more sis. Tumatawang sigaw ni Lily. Umiling-iling naman si Chard na nakangiti. Para kayong mga bata. Mahinang sabi ni Chard. Alam mo, hindi ko rin maintindihan trip mo talaga babe. Kapag may kaharap tayong tao, seryoso ka. Pero kapag tayong dalawa, daig mo pa anak natin sa pagpapa-baby. Nakangusong sabi ni Lily. Tumawa naman ng malakas si Ben. Pa-baby ka pala pari Pangaasar ni Ben. Sinamaan naman ito ng tingin ni Chard. Ang lakas mo magsalita ikaw, kahit may mga tao, pa-baby ka pa rin. Masungit na sabi ni Rose na ikinatigil sa pagtawa ni Ben. Tinawanan rin naman ito ni Chard pabalik at nag-asaran ng nag-asaran. Nagkibit-balikat na lang sina Rose at Lily. Sino kaya ang talagang mga bata rito,
Nakangising tanong ni Rose na tinanguan naman ni Lily. Anyways, anong meron? Feeling ko kaya ka nagtawag ng gathering eh. May gusto kang sabihin. Excited na sabi ni Lily. Natigil naman ang mga lalaki sa pag-aasaran at inayos ang upo. Seryosong tinitigan ng tatlo si Rose na masayang ipinakita ang kanyang ultrasound. Napasinghap ng malakas si Lily at napangiti naman si Chard. Yes! 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 Tatay na ulit ako. Sana babae. Sana babae. Masayang pagsigaw-sigaw ni Ben. Nung nagpa-check up ako, 2 heartbeat ang narinig. Nakangiting sabi ni Rose. Napatili naman si Lily at niyakap ang kaibigan. I'm so happy for you. Malambing na sabi ni Lily. Niyakap rin naman ito ni Chard habang si Ben ay pilit na nag-ubo. Excuse me ha. Pwedeng ako munang yumakap bago kayo? Masungit na sabi ni Ben. Magtatatalon-talon ka na lang dyan, pre. Pangaasar ni Chard. Naalala ko si Chard nung nalaman na buntis ako. Umiyak. Grabe pa sipon niya nung umiyak siya. Nakangising sabi ni Lily. Umiling-iling na lang si Ben habang tumatawa at niyakap ng asawa. Thank you, hon. Thank you. Hindi ko kalain na magiging masayang buhay ko ng ganito. Sobra sigurong lungkot ko kapag wala kayo. Ikaw sa buhay ko. Malambing na sabi ni Ben. Maswerte ako at ikaw ang binigay ng Diyos na makakasama ko hanggang sa huling hininga. Nakangiting sabi ni Rose. Dahil kambal ang magiging anak natin, kailangan mo ng doble lakas. Sabi nila, ang pinakamagandang exercise sa buntis ay, Nakangising bulong ni Ben na ikinamula ng buong mukha ni Rose. Ben! Nahihiyang sigaw ni Rose na ikinatawa ng lahat. At dito na nagtatapos ang kwentong pag-iibigan nila Rose at Ben. Nawalan man ng alaala si Ben, ay nagwagi pa rin ang pagmamahalan nila ni Rose